Magandang tubo ng mais para sa masaganang ani. Nandito po ulit ang inyong Tita Martha para gabayan kayo sa inyong pagmamaisan. Disclaimer lang po, lahat ng maituturo ko dito sa ating video are based lang po sa ating experience ng 2 decades sa corn farming. At lahat po ng mababanggit na produkto, hindi po ito sponsored product. Dito po tinanim po namin is Pioneer 42645 PW. Ito po ay 75 days after planting. Actually, may kasabayan po itong natanim doon sa isang area namin. Ituturo ko po sa inyo mamaya. Which is Dekalb 8131S. Paalala lang po, at this stage po, kasi dito po 75 days after planting, usually po nasa milk stage na po siya. Ibig sabihin yung kernels niya is nagme-milking po. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po itsura ng corn kernels niya sa loob ng kanang corn mismo. Yan po sa itaas. And at this stage po, dapat po lagi pong malinis ang ating mga maisan. Kasi po, since malambot pa po ang mga kernels niya, gustong-gusto po kainin niya ng mga peste katulad ng mga daga. Kaya dapat po lagi po natin papanatiliing malinis ang ating mga maisan. Tingnan nyo po, green na green po ang ating mais ngayon at maganda po ang kanyang tubo. First time po namin kasing nagamit itong Pioneer 42645. Kung maganda po ang resulta nito, we're planning to use it again for the next cropping. So far maganda naman po ang tubo niya, kaya medyo satisfied po kami. Pero kung ang percent recovery po niya is the same as Dekalb 8131S, we'll be using this product siguro on the next cropping. Ayun. Bali, ngayon puntahan po natin yung isang area po natin na ang ginamit po namin is Dekalb 8131S. Yun po. Ayan, puntahan po natin yung isang area natin at habang naglalakad, makinig po tayo muna ng music.
Bali, ayun po, yun po yung ating tinanim ay Decal 8131S. Same age po nitong ating tinanim dito na Pioneer 42645 PW. Bali, 75 days after planting na rin po yan siya. Makikita nyo naman po, maganda po din ang tubo niya. To recap po, bali, ang tinanim po natin, bali, for this cropping is Pioneer 42645 PW and Decal 8131S. Bali, this is 75 days after planting. Ibig sabihin, nasa reproductive stage na po siya, which is, nasa milk stage na po siya. Ang kanyang kernels, medyo, kaya po milk stage kasi milky pa po yung nasa starch, yung nasa gitna po niya, milky pa ang consistency ng kanyang yung nasa gitna po, yung starchy part ng corn itself. Then, kanina po pinakita ko ang itsura po ng kernel sa loob ng ating mga mais na ganito po. Ayun po, ipinapakita ko din po na dapat po lagi po malinis ang ating maisan at this stage kasi actually yesterday nagpa-spray po tayo ng herbicide as well as a foliar kasi alam po natin na kailangan po din ng ating mga mais to produce a better kernel, to produce a better corn ng mga micronutrients, kaya nag-spray po tayo ng foliar. And the herbicide po is sprayed this last week, actually within the week before tayo nag-video, para po lagi pong malinis ang ating mga maisan. Ayun po. Sana po may natutunan kayo. At kung may mga katanungan pa kayo, please don't forget to like, comment, and share. You can also message me if you have any questions through my Facebook page, which is Maisan ni Insoy. Kung hindi pa po kayo naka-follow, pa-follow na rin po. And kung hindi pa po kayo naka-subscribe and you're into Maisan, please do click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated kung meron akong bagong video. Usually po every Monday po nag-upload po ako ng videos about corn farming. Ayun, sana po nakatulong po itong ating munting video. Salamat po sa pagbisita sa ating munting maisan. Ito po ulit yung Tita Martha saying happy maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Thank you for watching. Have a great day.